Paano kung ikaw ay nakulong sa gumuhong gusali? Ito ang mga bagay na dapat mong gawin. Unang-una, stay calm and assess. Manatili tayong kalmado. Huwag na huwag tayong magpapanik. Dahil kapag tayo ay nagpanik, nawawala yung tinatawag natin na presence of mind. Ang presence of mind ay napaka-importante sa tamang pagkakaroon ng desisyon sa mga emergency situation. At pagka tayo ay nagkamali ng ating desisyon, pwede itong mag-cause ng ating pong buhay. Relax lang, relax! Suriin din natin ang ating sarili sa anumang klase ng injury. At suriin din natin yung paligid kung saan tayo na-trap. Tumingin tayo sa paligid natin. Ano yung mga significant na maaari nating makita na makakapagbigay sa atin ng ating pong location. Pangalawa, do not move more than necessary. Iwasan po natin yung mga pagkilos or yung mga paggalaw na hindi naman po kailangan. Bakit? Ito po ay lubhang delikado sa mga ganitong sitwasyon. Dahil sa pagkilos natin, hindi natin maiiwasan na baka meron tayong tamaan na anumang parte ng istruktura na pwedeng ito ay mag-cause na gumuho or yung tinatawag natin na secondary collapse. At bakit iniiwasan din na tayo ay kumilos or gumalaw? Dahil kapag tayo ay kumilos o gumalaw, pwede itong mag-generate ng alikabok. Na itong alikabok na to ay pagka na-inhale natin, pwedeng mag-trigger ito ng mga medical emergencies. Kung na-assess naman natin na ligtas yung ating pagkilos or yung ating pong paggalaw, ang pinaka-the best na kung saan tayo pumunta ay sundan po natin yung liwanag. Dahil yung liwanag na yon ay meron pong void space doon. Or ibig sabihin po, may space doon na pwedeng makalanghap tayo ng sariwang hangin at mas mabilis tayong malolocate ng mga rescuers. Pangatlo, conserve energy. Iwasan po natin yung immediately or yung agad-agad na pagsigaw kapag tayo ay natrap sa isang structure. Bakit po? Dahil yung pagsigaw po natin ay maaari po ito mag-consume ng ating pong lakas o ng ating pong enerhiya ng ating katawan at nakokonsume din natin yung mga oxygen na nandoon po sa paligid po natin. So, maaari naman po tayo na sumigaw pagka tayo ay hihingi ng tulong. Kailan? Pagka nadidinig na natin na malapit na po sa atin yung mga rescuers. So instead ng pagsigaw, ano yung pwede natin gawin na mas makakapag-conserve ng ating pong energy? So, unang-una po, pwede natin gamitin yung pito or whistle. Kaya po ina-advise natin na parati pong dapat merong whistle na nakakabit sa ating pong katawan para tayo man ay matrap, nasa atin lang po itong mga bulsa or nasa ating mga sarili. Or kung wala naman tayo, in a worst case scenario, wala tayo available na whistle or pito. So maaari tayong tumingin sa paligid natin anumang mga noise generating na pwede nating magamit like yung mga bakal, yung mga sandok, yung mga kawali, yung mga kaldero na magke-create po siya ng noise na mas makakapagpalocate sa atin sa rescue operation. Pang-apat, avoid dust inhalation or iwasan po natin na makalanghap ng alikabok. Katulad nung nasabi natin kanina, ito ay lubhang napakadelikado. Dahil ang tendency, especially kung tayo ay merong pre-existing medical condition or meron tayong mga sakit sa baga, katulad ng hika or ng iba pa, ay maaari pong mag-trigger po ito pagka nalanghap natin yung mga particles na maaari magresulta sa hirap na paghinga or shortness or difficulty of breathing. So ano po yung pwede natin gawin para po maiwasan natin na tayo ay makalanghap ng alikabok? So kung meron pong available na panyo, damit, tuwalya, at may available na tubig, pwede po natin itong basain at i-cover po natin sa ating pong bibig at ilong. In a worst case scenario, kung wala pong available na tubig at meron lang sa atin panyo, damit, towel,
So yun po yung i-cover po natin sa ating pong bibig at ilong. Panglima, additional signal for help. In a worst case scenario, lalo na kung available pa po yung mga signals ng ating pong mga cellular phone. So ang isang ina-advise po natin para mas mabilis po tayo na malocate ng mga rescuers ay magpadala po tayo ng mensahe sa pamamagitan po ng text. Dahil sa mga ganitong sitwasyon, yung tawag po ay hindi po natin inaasahan na makakakonect. Bakit po? Dahil maraming may kailangan ng tulong, maraming nagpaparescue, kaya very congested na po yung mga linya ng ating pong telepono o ng ating mga cellular phones. Kaya po, mas mataas ang tsansa na makakapasok ang text. Kung tayo po ay magte-text, it should be brief and concise. Ibig sabihin po nito, yung ipapadala nating mensahe sa ating pong mga mahal sa buhay, ay unang-una dapat po naka-indicate doon kung kamusta po tayo, ano po ang ating lagay, at kung nasaan po tayo. Sa pamagitan nung makapagbigay tayo ng kung nasaang location tayo, and then ano yung mga significant na nakikita natin sa paligid natin para mas mabilis tayo na ma-locate ng rescuers. Pang-anim, do not use open flame. Huwag na huwag po tayo magsisindi ng kandila, posporo, or lighter. Ito po ay lubhang napakadelikado. Dahil sa mga ganitong sitwasyon, ang isang inaasahan talaga natin pagka nagkaroon ng mga malalakas na paglindol ay ang sunog. Sa papanong pamamaraan? Dahil po sa mga linya ng mga LPG o yung mismong LPG alone, pwede po siyang sumingaw. At pagka nagsindi po tayo, nakakapag-create po tayo ng combustion na maaaring magresulta sa pagkasabog at sunog.